Mahigpit na nakatutok ang konsulado ng Pilipinas sa Dubai at Northern Emirates sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Kabilang na dyan ang mga na-stranded sa Dubai, partikular na ang mga nangangailangan ng atensyong medikal. Si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas sa sentro ng balita. Sa gitna ng sigalot sa Middle East, pinaigting pa ng pamahalaan ang monitoring sa sitwasyon ng mga Pilipino sa rehiyon alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa katunayan, normal pa rin ang operasyon ng ating konsulado sa Dubai at Northern Emirates sa kabila ng pagbagsak ng mga debris mula sa mga na-intercept na missile roon. Nag-anunsyo kami kahapon na normal operations kami at least tung linggo na to, no? Titingnan na lang po namin kung makararating ang ating mga may appointment na kliyente at doon na lang namin titignan kung baka mag-shifting din kami kasi syempre yung mga iba nating mga kasamahan ay gumagamit lang naman ng pampublikong transportasyon. Isa rin sa mga inaasikaso ng konsulada natin sa Dubai ang mga na-stranded nating mga kababayan na pauwi na sana ng Pilipinas. Kabilang na rito ang mga senior citizen na naubusan na ng kanilang pang-maintenance. At meron naman po yatang mga nasa airport, minomonitor din po namin yon. Meron po mga senior citizen na sabi nila na ubusan na po sila ng kanilang mga maintenance. Nako. Kinuha po namin yung kanilang mga reseta at marami naman po mga Filipino healthcare professionals ito, mga doktor po. Tingnan po namin kung paano namin sila matulungan. Sa ngayon, isang Pinoy na ang napaulat na nasaktan sa Dubai sa sigalot sa Middle East. Pero paglilinaw ni Enciso, wala pa silang natatanggap na ulat na may nasawi sa Dubai at Northern Emirates. Payo ng ating konsulado sa mga Pilipino sa Middle East at kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas, sa mga official social media page ng ating pamahalaan lamang kumuha ng update at impormasyon. Samantala, bukas na ang Dubai Airport matapos ang kanselasyon ng mga biyahe sa gitna ng nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Gayunman, limitadong flights lamang ang papayagan muna rito. Para sa Integrated State Media, Steph Vicente ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.